O eto, isa pa po sa dismayado mga kababayan, si Senadora Risa Ontiveros ho. O, Senado ng ayan, o. Nako, kapag ka eto ho, mga boss chief amo sir, nakatambalan po ni First Lady Lisa Marcos sa 2028 election, nagtambal ho. So, ibig sabihin, kung eto tatakbong presidente at ang vice-presidente niya ang ating First Lady ngayon, naku, ilalampaso po kung sino yung mga kalaban doon sa kabila, mga bossing. Ilalampaso yung Amy Marcos at yung Inday Sara Duterte. Lampaso ho yun, mga boss. Maniwala kayo sa akin. Bakit to? Sila ho paunti ng paunti. Nakita nyo nga, ang pagbabasihan nyo na lang po ng boto sa mga yan, yung boto po ni Bungo at yung boto po ni Senator Bato de la Rosa. 20 mil na lang, di ba? Eto, pag nag-collab ho ito, pag nagsama po yung dalawa, pula at kakamping, magsasama, magtutulungan po para parehas mailuklok sa pwesto. Dahil nakikita po ng mga kakamping, mga bossing, na yung ating Pangulo, tama naman po ang ginagawa. Hindi basta-basta, naku, ayaw namin dyan kay Bongbong Marcos kasi ang gusto namin si Leni Robredo. Hindi po sila ganon. Tanging ito lang po ang mga DDS, ang ganon ang estilo. Kapag hindi nila trip yung presidente, kahit maganda na po ang ginagawa, sisiraan pa po nila. Gagawan nila ng mga chismis. Yan po ang mga DDS, mga boss. O eto, sige, Senadora Risa Ontiveros, paliwanag mo na. disturb yung kaluluwa ko. Nakakadismaya talaga na Totoo naman, kayong mga senador dyan, naku, baka hindi kayo tanggapin sa langit. No? Tapos gagamitin nyo pa ang Holy Spirit. Sasabihin ninyo, guided kayo ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit, ano ang gusto? Ipaalam sa mamamayang Pilipino kung ano ang katotohanan. Yun ang Holy Spirit. Hindi ko makampi ang Holy Spirit doon sa mga nagtatago at ayaw sumagot doon sa mga kagaya nitong issue na ito. Di ba? may lumabas talagang ganong desisyon na hinahadlangan yung Siyempre, kasi ilan yan? 13, 12, appointee ni Duterte. Bayad utang. No? Ang sa lagay, iniupo ko kayo dyan. No? Karamihan sa inyo, inappoint ko dyan. Tapos, eto, matatapos na termine ninyo. Wala man lang kayong bayad utang sa amin. Hindi po nila tayo masisisi kung ganun po ang ating iniisip, mga kababayan. Na bayad utang ang nangyayari. Bakit to? Kasi alam natin yung mga ebidensya, alam ho natin yung mga na merong mga witness. Di ba? Tapos ganun lang ang sasabihin. Wala sa konstitusyon yung pag-i-impeach kay Sara Duterte. Naloko na. Paano na yung problema ng bayan na dahilan po para malugmok po ang ating bayang Pilipinas, mga bossing. Di ba? Wala na. Next time na lang yan. Next time na lang isolve yan. Bakit? Kasi yung pamamaraan kung paano nyo sinolve ngayon, wala sa konstitusyon. Ang nasa konstitusyon, shall forthwith, agad-agad, upuan. Di ba? Kaya ho, mga bossing, huwag kayong magtaka kung lalong mas madami pong mga politiko ang maglalakas loob na magnakaw sa ating kaban ng bayan. ng Senado ng tungkulin na solo sa amin inaatas ng konstitusyon. Pero nakikialam yung Supreme Court. Muntik na ding makialam ang Ombudsman. Nakita nyo ho, yung mga pagtatangka nila na makialam para lang po may salba si Sara Duterte. Di ho ba? Solo sa Senado ay hahadlangan ng Korte Suprema, pinakamataas na korte sa ibang pantay, no? Pero hiwalay na branch of government. Pantay pero hiwalay. Di ba? May kanya-kanya kayong trabaho. Trabaho ng Senado to. Tapos makikialam. Nakita nyo ho, mga kababayan? Marami po kaming disturbing questions tungkol sa desisyong iyon. Halimbawa, kumpara sa sinabi na dati ng Korte Suprema, bakit nila sasabihin na
labag yung one-year bar rule. Samantalang sa pagkaalam at intindi namin, iisa lang namang complaint. Oh, yung February 5, di ba? Yung February 5, mga kababayan, hindi naman napasok. Kumbaga, hindi naman talagang totally dinerecho yung iba doon sa Senado. Ang inaksyonan ng House at tinransmit sa amin sa Senado para upuan yan na impeachment trial court. Tapos parang ang dami pang idinagdag na requirements ng desisyon kahit para sa mga future na impeachment trials. So, Wala na. No? Kaya tayo, mamamayang Pilipino, no, kailangan unti-unti na nating matanggap na lalo pong lalala ang pagnanakaw sa gobyerno. Lalo pong maraming magkaka-interes na tumakbo para umupo sa gobyerno. Bakit to? Kung ganito nakikita nila tapos may mga friends sila na alam nila na kayang sumalba sa kanila. O sige, banat tayo doon sa confidential funds. Bakit? Kasi hindi pwedeng ipaano yun. Hindi pwedeng ipaalam kung saan mo ginastos. Bakit? Ano sasabihin mo? Sasabihin lang natin, confidential to. Hindi namin pwedeng ipaalam kung sino o kung bakit o kung saan namin dinala yung pera. Di ba? Kaya ang mga target nga, no, mga bossing, mga confidential funds, no? Madaling sabihin na, hindi nyo pwedeng ano yun to. Hindi nyo pwedeng siya sa atin to. Bakit? Confidential nga Wala na. Tapos na. Di ba? Pero base po sa pagkakaintindi natin, ang COA mga bossing, kakampi ng gobyerno yan. Di ba? Yan ang nag-o-audit mga kababayan. Kung tama ba ang paggastos mo doon sa confidential funds? Kung tama ba ang paggastos mo doon sa pondong hiningi mo? Di ba? Hindi mo naman kalaban yan. Hindi naman pag sinabi mo yung pangalan, eto po si Harry Roque, yung isa dyan. Hindi naman nila raratratin si Harry Roque. Dahil kasama po yan, katulong po yan, isa sa sangay ng gobyerno yan, mga kababayan. Di ba? In the end, we are left with yung shock na parang may na-undermine na batayang prinsipyo ng accountability of public office. At ang mga Pilipino, bawat mamamayan, deserve na makita yon sa lahat naming nagtatrabaho sa gobyerno. Correct. No? Yun lang naman po ang hiling natin, mga boss chief sir. Makita natin. Pakita nyo sa amin. Ano yung ebidensya? Bakit nyo nasabi na nagnakaw si Sara Duterte? Ipakita nyo sa amin, iparinig nyo sa amin yung mga tao na sinasabing sila ay witness, no? Doon sa mga bribery. Yun lang. Tapos, kasunod nito, ipapakita nyo naman yung depensa ni Inday Sara Duterte. Diba, pagka nakita namin, wala, kulang talaga ebidensya. Wala, hilaw na hilaw itong impeachment na ito. Pagka ganun yung nakita namin at napakalakas ng depensa ninyo na nakita namin, baka kami pa ang magtanggol sa inyo. Pero uulitin ko wala tayong nakikita na mga na mga depensa nila sa mga bagay na yan at diyan sa mga question na yan. Di ba? Kaya hindi din talaga nila tayo masisisi na isipin natin, mga boss chief sir, na meron ba tayo talagang magnanakaw na vice-presidente? At maasahan na kapag may aligasyon na nilabagyan, nasisingilin yung accountability dyan. Trabaho dapat ng Senado ngayon. Ipaglalaban po namin yun. Wala, yun. Sabi ng Supreme Court, sige, unconstitutional daw sabi nung ilan, 12 ang appointee,